Did you get this? On verse 21, siya pa naman ang inaasahan namin magpapalaya sa Israel. Hindi lamang yan, 3 araw na ngayon, mula na mangyaring ito. I remember kung bakit sinabi ito ng 2 tao. Why? It's because narinig nila kung ano yung sinasabi ng Panginoon Kristo. Sa loob ng 3 araw, ako'y muli mabubuhay. But the problem, nung sinabi ito, nung dalawang kasama ng mga disipulo, listen to me, nandoon yung kanilang pagdududa, 3 araw pa naman ngayon. Bakit hindi ba siya nagpapakita kung totoo siya? That is not in your Bible. That is on my Bible. Amen. Amen. Now look at this. Look at on verse 22, nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maaga-maaga raw sila nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain. Mga anghel na nagsasabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasama namin at gayon nga natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. 25. Sinabi sa kanila ni Jesus, kaihangal ninyo. Ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesayas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan? You know, this is the problem of us. Totoo yun eh. Many of us, what? Foolish. Sorry to say, pero ang totoo, napakahangal natin. Why? Sabi ko natin. It's because most of the time, ang salita ng Diyos ay nasa ating kamay. Pero ang salita ng Diyos, most of the time din, ay hindi natin kayang paniwalaan. In fact, some of you, itinatabi nyo pa yan sa pagtulog nyo pag may sakit kayo. Inilalagay nyo sa inyong uluhan, sana managinip kayo tungkol sa Diyos. O magsalita ang Diyos sa inyo. Tama ba? Naalala ko nung bata kami, pag nagkakasakit kami, kung ano-ano nilalagay ng nanay ko sa uluhan namin. Diba? Hello? Pumunta ka sa ospital, halos lahat ng higaan, merong Biblia sa ilalim ng unan. Nagtataka ako, bakit nasa ilalim ng unan? Tama? Bakit kailangang ulunan? Kasi naniniwala halos lahat ng tao na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Tama ba? But you know what? Hindi doon e-epekto ang bagay na yon unless paniwalaan mo ang salita ng Diyos. Then doon mo makikita kung ano ang kapangyarihan na meron sa salita ng Diyos. Amen. Pero kung alam lang natin, basahin, wala itong pagkakaiba sa pocketbook. Hello? Some of you, napakagaling nyo magbasa ng anumang libro, like for example, pocketbook about Twilight or something, or anuman. Honest with you. Naalala ko, iba, yung nausin. Ang ilan sa inyo, bago pa yun may palabas, nabasa nyo na. Tama po ba? There's nothing wrong about that. Amen? Amen? No? Amen. But I hope and pray, nung nabasa mo yung bagay na ito, naintindihan mo, one of the problem, saan? Sa mga disipulo na kasama ng Panginoong Jesucristo,
Yes, for 3.5 years, kasama sila ng Panginoon. But the big problem is this. Ang puso nila ay walang totoong paniniwala saan? Sa sinasabi o sinasalita sa kanila ng Diyos na kasama nila. Tama po ba? Why? Dahil dalawa ang pinag-uusapan dito. Kaiba, no? O iba ang nasa isip ng mga tao at iba rin ang nasa kaisipan ng Diyos. That's why hindi sila nagpapanagpo. Did you get this? Can you imagine? Where are we? Where are we? No? On verse 25, sinabi dito, kaya nga ninyo, ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta. 26, hindi ba't ang Mesayas ay kailangan magbata ng lahat ng ito bago niyakamtan ang kanyang marangal na katayuan? 27, at ipiniliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moses hanggang sa sinulat ng mga propeta. 28, malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay wanay magpapatuloy pa ng lakad. 29, ngunit siya ay pinakapigil-pigil nila, tumuloy na po kayo rito sa amin. Anila, sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na, kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos, saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus, subalit ito'y biglang nawala. Anong sabi? Nung tumampot si Jesus ng tinapay, nagpasalamat sa Diyos at pinaghati-hati. Then dun, nabuksan, sabi sa Biblia, ang kanilang paningin. Why? Let me emphasize to you. The problem right now, sa ating mga Kristiyano, yes, we can say daily, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. But the big problem today, sarado ang ating paningin sa katotohanan. Are you with me? No? Amen. I hope sa bawat binabasa natin, sa bawat naririnig nyo maging sa umagang ito, are you listening? Bukas ang inyong mga tenga, bukas ang inyong mga mata, bukas din ang inyong mga kaisipan sa bawat salita ng katotohanan na nagbibigay buhay. The reason kung bakit nais ng Diyos na marinig natin, matanggap natin ang kanyang salita dahil nais niya na ang buhay mo at ang buhay ko ay ganap na mapalaya. Amen. Pero for us, deal. No? Pag nag-aaral tayo ng Word, hallelujah. For us, big deal. Pag sinabing big deal, you know what? Tamad na tamad tayo. Tama ba? Nakatasin natin yung Word of God at kunin natin talaga kung ano yung mensahe ng Diyos. Tama ba? Para sa atin, madali lang nabuksan yung Biblia and then basahin natin chapter by chapter. Ano ba yung sinasabi sa chapter 2? Okay? Nabasa ko na yan. Ano yung sinasabi sa chapter 3? Okay? Chapter 4. Okay? Chapter 5. Okay? Tapos na yon. Pero nakalimutan mo, ano ba talaga yung purpose kung bakit mo binabasa yung Word o yung salita ng Diyos? Naman dito pa damihan ng chapter eh.
Ang point dito, the way kung paano tayo magbasa ng salita ng Diyos, whether that is per chapter or per book or per verse, it's okay. It doesn't matter. Ang importante dito, makuha mo kung ano yung totoong nakapaloob sa mensahe na yan. What is the message of God? Ano yung mensahe ng Santong Espiritu na nais niya na makita mo, na maunawaan mo, at pagkatapos mo maunawaan, ipamuhay natin. Pagkatapos natin ipamuhay, you know what? Ikaw at ako ay inaasahan niya na maging witness saan? Sa buhay ng maraming tao. Pag sinabing witness, ikaw at ako ay witness sa nakita natin, sa nalaman natin mula sa salita ng Diyos. Para saan? Para saan ang witness? Sa hukuman. Diba kapag sinabing witness yan, ibig sabihin saksi ka. Bakit ka naging saksi? Saksi ka sa bawat katotohanan, sa bawat katwiran, sa bawat salita na ipinahayag ng Diyos sa iyo sa pamamagitan ng aklat na yan. Amen. Hindi ka lang saksi every Sunday. Tama ba? Dala mo yung Biblia mo, saan pupunta? Sabi ng kaibigan mo, sa church, doon. Ang gagawin mo, mag-church. Then pagdating na Monday up to Saturday, you know what? Hindi mo nga alam kung saan mo nailagay yung Bible mo eh. Pag-uwi mo. Tama po ba? Oh. Pagdating ulit ng Sunday, kunin mo. Hipa mo ba? Alisin mo yung ligabok. Magabok eh. Diba? Why? Pupunta ka na sa church eh. Religious. That's why hindi tayo nagiging saksi. Saan? Sa bawat nakikita natin. Sa bawat naririnig natin. Sa bawat tinatanggap natin na katotohanan mula sa salita ng Diyos, mula sa Panginoong Jesucristo, at mula sa kanyang buhay. We want to change the world. We want to change our city. We want to have an impact in our community. Magsimula sa buhay nyo. Amen. And some of you, hindi nyo nga masabi, Amen. Why? It's because until now, nag-iisip kayo. Ano bang ministry ako? Hello? I hope and pray. As I said before, ministry, hindi importante. Hindi mahalaga kung ano yung ministry na dapat na meron ka sa church. Ang mahalaga, ang importante ngayon, ano? You know what? Alam mo, sigurado ka sa puso't isipan mo na nauunawaan mo na ikaw ay kabilang sa katawan ni Kristo. Tignan nyo nga yung katawan nyo kung may label. Come on. Tignan nyo. Bukod sa damit ninyo. Pag ba tinignan mo yung balat mo, may label? Ito chest. Ito paa. Diba? Sabi mo ganon. Ito, pantalon. Diba? Ministry, you know, ang ministry na alam natin at alam na marami, you know what? Ito yung label sa church. Did you get this?